bata ka. Sumusobra ka na, ha? Halika dito, ha? Ayoko ng gulo sa pamamahay ko. Lynette, I want to talk to you. Now, in my room. Eh baka naman po tayo lagi pag-initan ng namin ni Kalila. Pag inalagaan niyo po siya, lalo pa po tayong patay sa kanya. Michelle, saan ba nakuha yung mga sinasabi mo na yan, ha? Kanino ka ba nagmana? Here is 50 million. Ano ho bang akala nyo? Pera lang ang habol ko kay Jacob. Ama siya ng anak ko. Kaya kahit anong soho lang gawin niyo sa akin, hindi ko siya pakakawalan. Sandra, nahatid na ba sila Jennifer sa school? Oho, nahatid ko na ho. Sana huwag naman sila mag-aaway na, no? Oo nga ho eh. Excuse me, Idadaanan lang. O Jacob, akala ko ba papasok ka na sa opisina? Gusto ko na makasigurado na pag-uwi ko dito, nandito ko pa rin. Sandra. Konting tiis na lang. Makukumbinsi ko rin si Lynette. Pero hanggat hindi pa nangyayari yun, Jacob, hindi tayo pwede. Lahat ng makikita sa atin ni Lynette pwede nang gamitin laban sa atin. Kaya siguro mas makakabuti kung mag-iiwasan na lang muna tayo ulit. Gusto ko, sundan mo pa rin yung doktor na yon. Humanap ka ng kahit na anong katibayan na may koneksyon sa Lynette na yon. Magagawa mo ba yon? Naiintindihan mo ba ako? Yes, ma'am. Mabuti. Sige, pwede ka na umalis. Sige po, ma'am. Magandang gabi po, Doña Ana. Manny, dinala mo si Jennifer. Alam ko na rin po yung nangyari kanina. Doña Ana, alam ko naman po ayaw niyo yung nangyari yun eh. At naunawaan ko rin po ang damdamin ng bawat isa sa sitwasyong nangyayari. Pero hindi ko po pababayaang maipit si Jennifer. Ano bang ibig mong sabihin, Manny? Doña Ana, sinabi na po kasi sa akin ni Jennifer eh. Siya pala nagsabi sa inyo tungkol kay Lynette at dun sa doktor. Eh, sigurado po ko pag-iinitan ni Lynette ang bata. We won't let anything bad happen to her naman, Manny. Alam ko naman po yun eh. Kaya lang po mas makakasiguro tayo kung hindi nakatira sa isang bahay ang mag-inang Lynette at si Jennifer. Maupo ka muna, Manny. Please, have a seat. Manny, maniwala ka sa akin. Ginawa ko na ang lahat para matigil ang gulo sa bahay nito. Umabot na nga sa puntong pinaimbestigahan ko si Lynette. At hindi ako titigil hanggat hindi lumalabas ang buong katotohanan. Doña Ana, abot po hanggang langit ang pasasalamat ko sa inyo sa lahat po ng itinulong niyo sa amin. Lalong-lalo na po kay Jennifer. Pero sa pagkakataon po ito, kailangan ko na po talagang kumilos. Pasensya na po. Hindi na po ako makakapaghintay. Kukunin ko na po si Jennifer. Oo nga, Manny. Nasabi sa akin ni Doña Ana na nagkausap daw kay kagabi.
Manny, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Opo, Sigurado ka ba na ayos naman dyan si Jennifer? nagpaalam na po ako kay Lulea at sa mga pamangkin niya. Napansamantalang dito na muna siya titira. Dito na muna po kami. Mas naisip ko po kasi na mahirap din ang kondisyon dito, pero mas mabuting dumito na lang siya kesa dyan. Hindi naman po natin masusukat kung anong pwedeng gawin ni Lynette kay Jennifer. Oo, pero sana naman padalawin mo naman dito. Ay, oo naman po. O sige. So, paano ngayon? Hindi ko na ihahatid yan. Ikaw nang bahala. Ay, hindi na po. Sobrang abala naman yun. Ako na lang po susundo sa kanya mamayang gabi. O sige, salamat ah. Jennifer, Aling Sandra, talaga palang aalis ka na. Halika, tulungan na kita. para hindi na po kayo mapag-initan dahil sa akin. Okay lang naman sa akin yun eh. Ikaw nga eh. Ikaw nga yung laging napag-iinitan dahil sa amin eh. Jennifer, naaalala mo ba nung una tayong nagkakilala? Siyempre naman po, tinulungan niyo po ako eh. Hindi ko po yun makakalimutan. Hindi, Jennifer. Ako yung tinulungan mo nun. Alam mo ba, nung mga panahon na yun, parang nabubuhay lang ako pero wala namang kahulugan lahat. Parang kusa lang tumatakbo ang lahat para sa akin. Pero nung nakilala kita, parang nag-iba lahat. Hindi ko maintindihan pero parang biglang nagkaroon ng saysay ang buhay ko. Parang nabuo yung pagkatao ko na hindi ko maintindihan. Kaya ngayong aalis ka na, hindi lang kita mamimiss, Jennifer. Pero parang may parte rin sa akin ang magkukulang pag-alis mo. Kahit naman po saan ako magpunta, hindi po tayo magkakahiwalay. Kasi nasa puso ko na po kayo, Aling Sandra. Para ko na rin po kayong nanay.